Celine's POV. Apo ko, Diyos ko, Lord God, may apo na naman ako. Sigaw nito at saka hinalik-halikan ng ulo ni Angel. Tumawa naman ang bata at saka hinigpitan ang yakap sa lola niya. Ang ganda nilang pagmasdan, sakto namang lumabas si Tito Mon at gaya ng reaksyon ni tita, hindi rin ito nakagalaw. Kumalas ng yakap si Angel sa lola niya at saka ang lolo naman niya ang niyakap niya. Hello po, Lolo! I am Angel Mendoza Santiago. I'm your cute apo. Nice to meet you po. Agad lumambot ang itsura ng matanda. You're so cute. Do you want toys? Agad na tanong nito kaya napatawa ako. Mabilis naman na pumasok ang dalawa sa loob ng bahay kaya kami ni na tita ang naiwan dito. Welcome back, Iha. Sa kanya ako niyakap. Niyakap ko rin siya pabalik at doon na tumulo ang luha ko. Tita, kamusta po si Lucas? Ngumiti siya ng tipid. Ayun, hindi pagising. 6 na buwan na. Hinintay lang yata kayo eh. Pagbibiro niya, bakit naman niya kami hintayin? Ano ba kami sa buhay niya? Tita, sorry po kung inilihim kong tungkol kay Angel. Natatakot ho kasi ako na baka kunin siya sa akin. Nagbaba ako ng tingin. I understand, dear. Kaya no worries. Come on, let's go inside. What do you want to eat? Feel at home, okay? She gave me a reassured smile bago kami pumasok sa loob. Nagbago rin ang ayos ng bahay nila. Noon ay antique design, ngayon ay modern na. Yung bahay kaya namin noon, anong itsura? Asan yung dalawa? Tanong ni tita kapag kuwan. Obviously, she's referring to Kuya Sian and Angelica. May dadaanan pa raw ho, magalang kong sabi. Yung anak ko ay nandoon na kaagad sa itaas kasamang lolo niya. Sabik na sabik daw kasi sa apo si Tito Mon, kaya ngayong meron na siyang apo, hindi niya nabinitawan. I wonder kung ano na ang nangyari kay Kuya Sian at Marga. May anak sila ngunit mukhang walang kaalam-alam si na tita tungkol doon. Pupusta ako ng 1 milyon, magiging spoiled ang batang yon. Are you ready? I asked Angel. Nasa labas kami ng private room ni Lucas. Parehas kami naka-lab gown at face mask. Bawal pang bata rito kaso wala naman akong magagawa dahil mapilit ang isang to eh. Hindi rin naman ako makahindi sa kanya. Mommy, magigising po ba siya kapag narinig niya ang voice ko? Mahina nitong tanong at saka hinawakan ang kamay ko. Nanginginig yun kaya napangiti ako. Maybe anak, pero let's see. Dahan-dahan kong tinulak ang pinto't napansing may 2 lalaki sa loob kaya napatigil kami. Nag-init ang ulo ko nang makitang lumabas ng CR si Emily. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Ang lakas ng loob magpakita sa amin pagkatapos ng lahat ng ginawa niya. Agad ako natauhan, tinago ko sa likod kong anak ko pero huli na dahil nakita niya na to. What the? Nakita kong pagnising niya. Napatigil sa pag-uusap ang 2 lalaki dahil tumawa si Emily ng pagkalakas-lakas. Nabaliw na nga. Napailing-iling ako sa inakto niya. Mukhang nabali yatang utak niya sa sobrang pagka-obsess kay Lucas. Mommy, who is she? Takot na tanong ni Angel sa akin habang nakaturo ang nguso kay Emily. Hindi ko alam ang isasagot ko kaya hinaplos ko na lang ang mukha niya. Don't mind her na lang, okay? Hi miss, I'm Kevin. Pagpapakalala ng isa kaya nabaling sa kanilang atensyon ko. Mas matangkad dito sa akin. Hindi maikakailang, gwapo siya. Itim na itim ang mata at seryoso ang aura. Celine, tumango ako, napabaling ako sa isa. Mukha itong masayahin. Gwapo rin at magkasintangkad lang siguro kami. Magandang binibini. Ako lang ito, si Zian, na mahal ka. He playfully sad and winked at me. Napakunot ang noo ko. Nakasinghot yata ang isang ito. Mommy, is he on drugs? Tanong ng anak ko habang nakaturo ang daliri kay Sian. Nakita ko kung paano napahagalpak ng tawang 2 habang si Emily ay pumapalakpak pa. Mga gago, lumayas na kayo. Nandito yung legal. Tsupe! Pagpapalayas ni Emily sa kanila. Humirit pa si Sian bago lumabas.
Pag ayaw mo sa kanya, sa akin ka na lang ha? I miss you, best friend. I miss you, best friend. Naway mapatawad mo na ako. Ninitian ni Emily at saka kinurot yung pisngi ni Angel bago lumabas. Mapatawad? Is she joking? And what? Best friend? Hindi ko na siya kaibigan. Asyumerang frog. Kaibiganin niya mukha niya after what she cost me. In-expect pa niyang mapapatawad ko siya. Agad na tumakbo si Angel sa ama niya. Umakyat ito ng kama at umupo sa tabi ni Lucas. Agad na patulo ang luha ko nang makita ko siyang muli. Hindi ko inaasahan na ganitong magiging pagtatagpo namin sa ikalawang pagkakataon. Sa loob ng 4 na taon, ngayon ko lang siya muling nakita. Hindi ko mapigilang naging emosyonal, lalo na nang makita ko kung paano yakapin ni Angel ang ama at sa kahalikan sa pisngi. Dahan-dahan akong lumapit sa kanila kahit nanginginig ang buong katawan ko. Paano nangyari sa kanya to? Paano nakomatose siya? Nang tanungin ko sila tita ay nginitian lamang nila ako. Ganon din ang iba. Bakit ayaw nilang sabihin? Hindi ko ba talaga deserve na malaman ng totoo? Muli akong napasulyap kay Lucas. Sunod-sunod na naglaglagan ng buti ng luha sa mga mata ko. Ang daming nakakabit na aparato sa katawan niya. Parang nanghihina ako habang tinitignan siya. Daddy? Wake up ka na po dahil nandito na kami ni Mommy. Malungkot na ngumiti ang anak ko at saka yumakap sa ama kahit madaming nakakabit sa katawan nito. Hindi ko na mapigilang mapahikbi. Sabik na sabik talaga siya sa pagmamahal ng isang ama. Napaupo ako sa mga upuan sa tabi ng kama niya dahil nawawalan na ako ng lakas. Yung sakit na nararamdaman ko noon habang pinagmamasdan ko siya ay bumalik bigla. Masakit, sobrang sakit. Hindi ko ata yun makakalimutan pero mas nananaig pa rin yung pagmamahal ko kahit na hindi na yun katulad ng dati. Sa bawat araw na sinusubukan ko si Lucas na kalimutan ay nababawasan yun. Pero wala eh. Ang hina ko pagdating kay Lucas. Alam ko kasi sa sarili ko na wala eh. Sa kanya't sa kanya pa rin ako babagsak kahit anong mangyari. Kahit saktan niya ako ng paulit-ulit, patatawarin at patatawarin ko pa rin siya. Wala eh, mahal ko eh. Daddy, alam mo po, lagi kong pinipray na sana magkita na tayo. Pinagmamasdan ko silang dalawa. Alam ko na anak, kahit yata pagkain pinagdadasal pa rin niya yun. Nakangiti ang anak ko habang namumulang mga mata na nakayakap kay Lucas. Kinuha kong cellphone ko at kinuhanan sila ng litrato. Daddy, magkamukha po tayo. Inis nga si mama kasi hindi ko po siya kamukha. Humagikik siya, napasimangot ako. Lagi ko pong niyayakap ang picture nyo. Tapos yung teddy bear kasi niisip ko po na kayo yun. Gustong gusto ko po talagang ikaw makita. Kahit ngayon pa lang po tayo nagkasama, love na love po kita, daddy ko. Nag-iwas ako ng tingin na magsimulang umiyak ang anak ko. Masakit, mas lalo ako napahikbi. Daddy, nandito na kami oh. Kaya bumangon ka na po dyan at magpe-play po tayo. Alam mo po nang sinabi ni Maming, nandito ka. Umiyak po ko kasi sumisikip po yung dibdib ko. Kaya po bumangon ka na dyan. Bati na po kayo ni Mami ko. Humihikbi na ito kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko't niyakap siya. Anak, hush na. Don't cry kasi gigising din si Daddy, okay? Hinalikan ko siya sa ulo at binaba sa kama. Pero umakyat ulit siya kaya wala na akong nagawa kung hindi ilapit sa kanilang upuan ko. Muli nitong siniksik ang katawan sa ama. Daddy, lagi ko naririnig si Mommy nagka-cry. Tuwing gabi kasi miss ka na raw po niya. Gusto niyo po bang nagka-cry ang Mommy ko? Love niyo po siya, hindi po ba? Kaya imulat mo na po yung mata mo, Daddy. Tapos yakapin mo kami ni Mommy. Ilang sandaling tumahimik ang paligid. Nakatingin lang ako sa monitor na nasa gilid niya. Humihinga pa si Lucas. Nang muli ko siyang sulyapan, napansin kong tumutubo na ang bigote niya pero ang gwapo pa rin. Hindi ko yung maikakaila. Ang amo ng mukha niya na parang hindi niya ako sinaktan noon. Para lang siyang natutulog ng 6 na buwan. Miss na miss ko na siya kaya umikot ako tinawakan ng kamay niya. Nanginginig pang kamay ko't hindi na maampat ang luha sa pag-agos sa mga mata ko. Sa loob ng 4 na taon ay ngayon ko lang ulit siya na mahawakan. Napangiti ako dahil kahit hiwalay na kami ay suot pa rin ni Lucas ang singsing namin. Yung akin ay ginawa kong pendant, nakasuot yun kay Angel. Nakarinig ako ng paghilik kay inangat kong tingin ko.
Napangiti ako nang mapansin na nakapikit na si Angel at pantay ng paghinga niya. Tulog ng anak ko. Napatawa ako at binuhat siya papunta sa sofa sa may gilid. Malaki yun at kasyang 2 tao kapag humiga. Nakatulugan ng pag-iyak? Paano kaya kapag nagising na si Lucas? Ano kaya magiging reaksyon niya kapag nakita niya ng anak niya? Ako munang nagbantay, niyuko kong ulo ko sa kama. Habang hawak ang kamay niya, gusto kong ilabas ang nararamdaman ko ngayon kahit hindi niya ako maririnig. Alam mo, ang duga mo, kasi kahit saktan mo ko ng paulit-ulit, babalik at babalik pa rin ako sa'yo. I initiated. Ang sakit-sakit ng sinabi mong iiwan mo na ako. Alam mo ba ang iwan mo ko ang pinaka-kinatatakutan ko? Napamahal na ako sa'yo eh. Imagine the pain I have felt noong sinabi mong hindi mo ko kailanman minahal. Yung mga I love yous mo na ibig bang sabihin ay peke din yun? Hindi kasi ako naniniwala eh. Sincere yung pagkakasabi mo pero takot na akong umasa. Masasaktan lang ako. Hindi ko alam ang dahilan kung bakit mo ko binitawan. Kayang gulong-gulo pa rin utak ko hanggang ngayon. Ang dami kong tanong, alam mo ba yon? Una na dun ay kung bakit mo ko iniwan ng ganun-ganun lang. Huminga ako ng malalim. Nakakainis ka. Sobrang sakit ng dinulot mo sa akin. Pag ikaw talaga nagising bibigwasan kita. Bakit ka ba kasi nakaumatos ha? Ano na naman bang ginawa mo? Sino ba may gawa niyan sa'yo? Kapag gumising ka ngayon patatawarin na agad kita. Basta gumising ka lang. Para sa anak natin, bumangon ka na dyan. Kahit busit ako sa'yo at kahit gusto na kitang kalimutan ay hindi ko magawa kasi alam mo kung bakit? Kasi mahal pa rin kita. Mahal na mahal. Ganun ako katanga pagdating sa'yo, Lucas. Napahagulhol ako. Hanggang sa hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako habang hawak pa rin ang mga kamay niya. Nagising ako na may marinig akong tinig na parang umiiyak at tumatawa. Daddy? Gosh, stop it na! Oh my, love you, okay? Boses yun ni Angel. Hush, lessen your voice baby. Mommy might hear you at baka magising siya. Boses naman yun ni Lucas. Daddy, do you love me po? Kapag ko ay humihikbi na boses ni Angel ang narinig ko. Of course baby, I do, I always do. May gumalaw sa kama at saka humaplos sa buhok ko. Pamilyar ang pakiramdam na yun sa akin. Nananaginip na naman ba ako ulit? Bigla ko natigilan nang marinig kong boses niya. Hey baby, I know you're awake. Bigla ko napamulat ng mata at dahan-dahang inangat ang ulo. Pagkatapos ng 4 na taon, nagtagpo muli ang paningin namin. Nanigas ako sa kinaupuan ko. May ngiti sa labi ni Lucas habang nakayakap ang anak ko sa kanya. Gising na siya at nakangiti siya ngayon sa akin. Gising ka na? Mahinang sabi ko na tila hindi makapaniwala. Napatitig ako sa mukha niya. Walang nagbago. Guwapo pa rin sa paningin ko. Yun nga lang ay medyo pumayat siya ng kaunti. Siguro dahil na rin sa ilang buwan niyang pamamalagi sa ospital na tanging dextrose lang ang nagpapalakas sa kanya tibang mga gamot. Yeah, kanina pa. He smiled weakly bago inilalayan si Angel pababa ng kama. Nalaki ang mga mata ko. Baka mabinat siya. Pero imbis na sawayin siya ay nanatili na lang akong tahimik. I don't know how to open a conversation between us. I want to cry, Celine. Kagat-labing sabi ni Lucas kaya napaiwas ako ng tingin. Bakit naman gusto niyang umiyak? Dramahan na naman ba kami dito? Tumakbo pa palapit sa akin ang anak ko at saka ako'y nalikan sa labi. Mommy, I'm so happy. Papa God hear my wishes. He granted it. I'm so happy. I want to cry. Masaya nitong sabi habang nakayaka pa rin sa akin. Nang tingnan ko si Lucas ay naluluha lamang siyang nakatingin sa amin habang nakakagat labi. Ngumiti lang ako kay Angel bago nilabas ang phone para tawagan sina tita. Yes dear? Tita, he's awake na po. Narinig kong pagtili niya kaya nilayo ko sa akin ang phone. Napatawa naman na mag-ama. Oh God, thanks God. Papunta na kami. Then she ended the call. Biglang tumahimik, walang namutawi ni isang salita sa aming dalawa. Nagkakatitigan lang kami na parang kami lang ang tao doon. Ultimo tibok ng puso ko'y dinig na dinig ko na. How are you? Kapag ko ay pagbasag ni Lucas sa katahimikan, tipid akong ngumiti. Okay lang ako. Ako, hindi mo ba ako tatanungin kung kamusta ako? Nakangisi ni Lucas na tanong. Napatulala ako sa mukha niya, lalong-lalo na sa labi niyang bumubukas sa tuwing nagsasalita siya. Matagal ko hindi nasilayan yan.
Mukha namang okay ka na kaya bakit ko pa tatanungin? Tinaasan ko siya ng kilay at saka napalunok. Ang awkward. Nak, dito ka lang ha? Bibili lang ako ng pagkain sa labas. Anong gusto mo? Pag-iwas ko sa tanong ni Lucas, umakto naman itong nag-iisip habang kagat-kagat ang kuko ng kanyang hintuturo. Ang cute niyang pagmasdan. I want chocolate and cake, mommy. Masahintong sabit sa kapabirong dinilaan ng labi. Delicioso! Kinuha ni Angel ang cellphone ko sa kasinimula ng manood ng cartoons. Humigop muna ako ng lakas ng loob bago humarap kay Lucas. Ikaw, anong gusto mo? Tanong ko kay Lucas na matamang nakatitig sa akin. Ikaw, syempre, tinatanong pa ba yan? Gumisi siya. Napairap ako. Hinay-hinay, baka ma-heart attack na ako nito ha? Umakto itong nag-iisip habang nakakunot ang noo. Come on, faster. Ang tagal naman niya mag-isip, nagugutom na ako. Harder, deeper. Hijaw kaya ng laki mga matakot na balingin kay Angel na nakatingin sa amin. Mommy, why is Daddy saying harder and deeper? Inosente nitong tanong. Napatampal ako sa noo ko bago pinitik ang noo ni Lucas. Yan, bunganga mo kasi. Singhal ko. Me? Don't mind him baby, he's crazy. Oo, baliw na baliw sa'yo. Hirit ni Lucas ulit kaya't naglakad na ako papuntang pintuan. Narinig ko pang pagtawa niya kaya napalingon ulit ako sa kanya. Nilitian niya ako. Napahawak ko sa garter ng panty ko. Baka kasi mahulog. Bahala ka nga dyan. Malakas kong sinara ang pinto at saka naglakad na papuntang cafeteria. Sumakay akong elevator pababa at sakto namang may nakasabay akong magjowa. Kuminamalas nga naman. Napairap ako. Walang forever. Sus, magbe-break din lang kayo someday. Hihintayin kong dumating ang araw na yon. Tignan mo, kami nga mag-asawa na pero naghiwalay pa rin. Paano naman kaya kayo magkasintahan lang? Babe, I love you, sabi nung babae at saka hinaplos yung dibdib ng lalaki. Ang harot ha? Mga kabataan nga naman. Same babe. Sagot nito pero ang tingin ay nasa akin. Tinaasan ko siya ng kilay kaya nag-iwas siya ng tingin. Napasimangot naman yung babae bago ako sinamaan ng tingin. Bakit parang kasalanan ko? Aba, siya pa yung galit. Gosh, hindi ko naman kasalanang mas maganda ako sa kanya. Kaya kahit yung jowa niya napapasulyap sa akin. Taas noo akong lumabas ng elevator ng bumukasyon. Ako lang yung lumabas. Mainit sa labas at mabuti na lang talaga at malapit lang yung cafeteria kaya mabilis ako nakarating doon. Umorder ako ng isang chucky, isang buong cake, 3 box ng pizza at 3 1.5 liter coke. Baka nandun na kasi mamaya si na tita para syempre may merienda. Hindi naman ako magbabayad kaya lulubos-lubusin ko na. Nadekwat ko yung black card ng manloloko eh. Saktong paglabas ko ng cafeteria ay nakita kong lumabas sila tita galing sa Mustang. Katapat lang kasi nitong cafeteria yung parking lot kaya ayos. Tita! Kumuway ako kaya nabaling sa akin ang atensyon nila. Nakita ko kung paano nagliwanag ang mukha ni Kuya Sian nang makitang dala ko. Pagkain. Tinulungan nila akong buhatin yon hanggang sa makarating kami sa room ni Lucas. Oh, buhay ka na ulit? Pangaasar ni Kuya Sian sa kuya niya at saka nakipag-fist bump dito. O tapos, namatay ba ako? Kuya, namiss kita! Nagyakapan yung dalawa. Nakatitig lang ako sa kanila. Nang inilibot kong tingin ko para hanapin ang anak ko'y kasama na nito si Tito Mon sa gilid. Ang cellphone ko'y nakacharge na habang may hawak na siyang Barbie. Saan ang galing yun? Napailing-iling ako. Saan pa ba? E di sa lolo niya. Si tita naman ay umiiyak na sa tabi ko kaya bigla akong nag-alala. Tita, are you okay? Yes, I'm just happy that he's already awake. Tumayo ito't niyakap ang anak at nagdramahan na naman sila. Naiiyak na rin ako kaya nag-iwas na ako ng tingin. Ano kayang reaksyon nila nang malaman nilang umalis ako kaagad ng walang paalam? Tapos pagbalik ko may daladala na akong bata. Hindi man lang ba talaga sinabi ni Lucas sa kanila? He really keep his promise. Na hindi niya isasabi sa ibang buntis ako hanggat hindi pa lumalabas ang bata. Para sa safety ko at para na rin sa safety ng anak ko. Yun lang ang tinupad niya. Habang yung ibang pangako niya napako na. Nag-aya na ako magmerienda kaya nagsitayuan na sila. Pag-usapang pagkain nga naman.
Si Kuya Sian ang nakarami. Hinati ko ang cake at ako na mismong nagsubo kay Angel. Hawak pa rin kasi nitong Barbie habang si Tito ay nasa tabi pa rin namin na umiinom ng Coke. Mami, hindi siya masarap. Umakto pa tong nandidiri kaya napatawa ako. Inabot ko kaagad sa kanyang tsak at yun na lang ang pinapak niya. I love you, me. Kapag kaway sabi nito pagkatapos dumighay. Pinisil ko tong kinang ilong niya bago siya hinalikan sa noo. I love you too, baby. Pagkatapos ko magmerienda, tinapon ko ng paper plate sa may trash can. Halos lahat sila'y nagreklamo, hindi raw kasi masarap yung cake. Hindi naman ako nag-bake nun, kaya labas na ako dun. Kapag kaway nag-usap-usap muli sila habang ako'y sinusuklay ang buhok ni Angel. Ano ba talagang nangyari? Tanong ni Angelica sa kuya niya na siyang nakakuha ng atensyon ko. Sumulyap sa akin si Lucas at saka nagsalita. Pwede bang kami muna ng asawa kong mag-usap? Bumuntong hininga ito. Teka, wait, asawa ko? Halaka, pinirmahan ko na yung annulment papers at may pirma na rin siya doon. Nag-text na rin sa akin yung abogado niya bago ako mag5 buwan kay Angel at ang sabi niya hiwalay na talaga kami. Kaya ano tong sinasabi ni Lucas na asawa niya ako? Noon, oo pero ngayon, hindi na, humagikik si tita. Sure, no problem. Sabi nito saka tinulak palabas ang 2 anak na nagrereklamo habang hinila si Tito palabas na buhat-buhat si Angel. Ilala ko yung pinto Pinalis ko na rin yung mga guard. Take your time. Sumilip muna to sa pinto't binigyan kami ng makahulugang ngiti bago isinara yun. What's that? Ano? Hindi ako tumingin sa kanya. Unang-una sa lahat ay dahil naiilang ako. Hindi ko talaga alam kung paano siya pakikisamahan. Wait, I'll just call Emily. Inabot ni Lucas yung phone niya sa may table bago kinalikot yun. Biglang nag-init ang ulo ko. At bakit kailangan nandito si Emily? Oo nga pala, magjowa yata sila. Dapat kasama niya kapag mag-uusap kami para hindi to magselos at sabihing inaagaw kong boyfriend niya. Ang totoo naman, siya naman ang nang-agaw. Duh! Hey Emily, masayang bati ni Lucas kaya napaismid ako. Panira. Come here babe. Babe? Iyak? Paabot ng trash bin, please. Yes, okay. I'll wait for you here. Babe, iyak ka diri. May hinang usal ko sa pinaikot ang mata. Are you saying something? Tanong ni Lucas kaya umiling ako. Hindi kami nagkibuan pero ramdam ko pa rin ang titig niya hanggang sa bumukas ang pinto't niluwa noon si ex-best friend. Nakadress ito na kulay pula at naka-makeup pa. Te, san lakad mo? Ngumiti siya sa akin saka kumaway. Napairap ako. Plastic. Anong ganap? Si Lucas yun. Katatapos ko lang mag-film, grabe ang urgent. Ang arte pa ng direktor. Marting sabi niya. Tumabi kay Lucas bago ito kinurot sa pisngi. Kamusta Lods? Mabutit nagising ka pa? Maangas nitong sabi kaya mas lalo akong napairap. Kailangan pa ba talaga nandito ako? Narinig ko yung boses na anak ko Malawak itong ngumiti at saka kumindat sa akin. Nagiwas ako ng tingin. At talagang dito pa sila sa harapan ko maghaharutan? Please lang. Sige, labas na ako. Ang haharut? Tatayo na sana ako na magsalita si Emily. Selosa ka pa rin ba hanggang ngayon? Napangisip pa to. Nagpantingan-ting ako sa narinig. Bakit naman ako magsiselos? May kami ba? Tinasan ko siya ng kilay. May sinabi ba ako? O tapos, may sinabi ba akong may sinabi ka? Pambabarak ko. Kumukulo talagang dugo ko sa kanya. Gusto ko siyang tirisin na parang pimples ko tuwing nareregla ko. Hey, calm down you two para kayong mga bata. Sabay kami napatingin kay Lucas. Ikaw, hindi ba? Iritan tanong ko. Baby mo lang, ngumiti pa siya. Boom, kilig! Tili pa ni Emily. Pinanatili ko malamig ang aura ko kahit sa loob ay tunaw na ako. Okay, stop it. Let's talk na. Umayos ito ng upo habang nasa tabi pa rin ni Lucas. At dito na po nagtatapos ang 14 na kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.